Magandang araw sa lahat ng taga-subaybay ng Eming Channel na labis akong nagagala na muli kayong makasama sa ating paglalakbay tungo sa aktibong pangangalaga sa kalusugan kung saan sama-sama neting hinahanap ang pinakasimpleng at likas na paraan upang alagaan ang iting katawan. Sa pagtuntong natin sa edad na 50, unti-unti nating naunawaan na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laman ng ating bank account kundi sa maayos na daloy ng dugo at tibay ng ating mga bato. Ako si Dr. Maria Santos, isang doktor na may 15 taong karanasan sa pagtulong sa mga kababayan natin na manatiling malusog. Ngayon, may dala akong kwento tungkol sa isang napakasimpleng gulay na makikita sa bawat palengke. Napakamura kaya minsan nakakalimutan natin ang halaga nito sa paggamot. Ito ay walang iba kundi ang saang gubat, Persi Americana. Sama-sama nating alamin ang apat na sikreto sa paggamit ng tasang gubat upang may balik ang normal na function ng bato para makaramdam kayo ng ginhawa at maiwasan ang paglala ng chronic kidney disease. Paki-like at mag-subscribe muna sa aming channel bago tayo magsimula. Mahal kong nga taga-subaybay. Subukan ninyong isipin na ang ating nga bato ay parang isang napakakumplikado at masipak na filter ng tubig sa buong mundo. Sa loop ang mahigit kalahating siglo ng ating buhay, ang mga bato na ito ay patuloy na nagtatrabaho, nagsasala ng milyon-milyong litro ng dugo upang panatilihing malinis ang inyong katawan. Ngunit sa edad na 50, ang filter na iyon ay nagsisimula ng magpakita ng senyales ng pagkasira. Ang mga gawi sa pagkain na mayaman sa alat ng kabataan, ang pag-abuso sa pain relievers, o ang presyon mula sa diabetes at high blood pressure ay nagiging sanhi ng pinsala, pagtigas, at pagbaba ng efficiency ng mga nephron, ang maliliit na unit ng pagsasala. Marami sa inyo ang nagrereklamo sa akin tungkol sa pakiramdam ngang bigat sa lower back, madalas na paihi sa gabi na nakakasira ngang tulog, o ang pamamaga ngang mapaa na nagpapahirap sa paglakad. Iyan ang tahimik na panawagan ng tulong mula sa inyong nga bato. Kapag mahina ang bato, ang nitrogenous waste at uric acid ay naipon sa dugo na nadudulot ng pagiging matamli, kawalan ng ganang kumain, at pagkawalan ng natural na kulay rosas sa balat. Sa ganitong sitwasyon, lumilitaw ang saang gubat bilang isang tagapagligtas. Salamat sa matinding anti-inflammatory properties nito at napakabisang kakayahan na suportahan ang excretory system. Ang saang gubat ay hindi lamang isang simpleng pampalasa sa ating mga pakaing Pilipino tulad ng sinigang o tinola. Sa tradisyonal na medisina at maging sa modernong pananaliksik, ito ay itinuturing na isang purple gum na tumutulong maglinis at magpahinga sa mga batong na toxic. Gusto kong ikuwento sa inyo ang tungkol kay Aling Nena, isang 55 taong gulang na taga-subaybay ngang aming channel. Si Aling Nena ay nabuhay sa takot dahil sa tumataas niyang creatinine level at madalas na atake ng gout. Ang kristal ng uric acid na iyon ang siyang sumisira sa filtering membrane ng kanyang bato araw-araw. Nang matutunan ni Aling Nena ang tamang paraan ng paggamit ng saang gubat sa kanyang pang-araw-araw na dieta, ayon sa aming makasikreto, doon niya lang talaga naramdaman ang pagkabuhay muli ng kanyang excretory system. Sa pagbabahagi natin ngayon, igagabay ko kayo sa apat na ginintuang sikreto mula sa kakayahan ng saang gubat na supuin ang chronic inflammation sa tulong ng rosmarinic acid, ang lakas nito bilang diuretic na tumutulong matanggal ng pamamaga, kung paano kontrolin ang uric acid para maprotektahan ang kidney parenkima, at ang pamamaraan para mapanatili ang stable na blood pressure upang mabawasan ang pasanin sa filtering membrane. Mangyaring makinig ng may pasensya dahil ang bawat dahon ng saang gubat na gagamitin ninyo ng tama ay isang napakahalagang puhunan para makapagpahinga at makabawi ang inyong mga bato. Samahan niyo akong buksan ang unang sikreto. Bahagi 1. Lakas panlaban sa pamamaga at proteksyon ng selulangang bato. Sikreto 1. Rosmarinic acid.
Ang fire extinguisher na sumusugpo sa chronic kidney inflammation. Ang una at pinakamahalagang sikreto sa paggamit ng saang gubat ay ang pagsasamantala sa active compound na rosmarinic acid. Kailangan ninyong maunawaan ang isang masakit na katotohanan. Ang chronic kidney failure ay sa katunayan isang serye ng tahimik na pamamaga na nagaganap sa loob ng mga glomeruli ng bato. Ang stress, maruming pagkain, at prosesong pagtanda ay lumilikhang free radicals na umaatake sa filtering membrane araw-araw. Tinatawag itong oxidative stress ng mga doktor. Kapag namamaga ang manefron, napapamaga ang maito, nagiging fibrous at nawawalan ng kakayahang maksala na nadudulot ng pagtagas ng protina sa ihi. Ang rosmarinic acid sa tanggubat ay isa sa pinakamabisang natural anti-inflammatory substances. Ito ay gumagana bilang isang firefighting squad na pumupunta sa bawat sulok ng selulang bato. Kapag umiinom kayo ng sanggubat o kumakain ng dahon nito, ang compound na ito ay tumutulong mag-neutralize ng free radicals na pumipigil sa inflammatory reaction sa molecular level. Pinananatili nitong hindi abnormal na kumapal ang glomerular filtering membrane at pinoprotektahan ang endothelial cells ng gaugat sa bato mula sa pinsala. Ang isang batong hindi na gaanong namamaga ay isang bato na may pagkakataong makabangon muli. Tingnan natin ang halimbawa ni Ginang Rosario, isang 58 taong gulang na taga-subaybay na madalas nakakaranas ng microalbuminuria o protina sa ihi, isang senyales na ang filtering membrane ng bato ay nagsisimula ng makaroon ng mabutas. Madalas napagod at mabiga ang pakiramdam ni Ginang Rosario dahil hindi lahat ng toxins ay nalalabas sa katawan. Matapos niyang sundin ang sikreto ng paginom, nang bahagyang pinakuluang sa anggubat sa umaga, nakita niya ang himala. Ang anti-inflammatory compound sa sanggubat ay tumulong na pakalmahin ang pamamaga sa kanyang glomeruli na tumutulong magilong ng maliliit na butas sa filtering membrane. Pakalipas ang 3 buwan, ipinakita ang resulta ang laboratory test na malinaw na bumaba ang dami ngang protina sa kanyang ihi. Mas naging sariwa rin ang kanyang kutis dahil mas mahusay nang nagsasala ang kanyang bato. Bukod pa rito, ang rosmarinic acid ay tumutulong din na pigilan ang pagbabago ngang malulusok na selula sa scar tissue, ang proseso ngang fibrosis. Isipin ninyo, kapag nasira ang bato, kung walang anti-inflammatory agents, lilikha ang katawan ng mapaklat para punan ang pinsala. Ngunit ang paklat ay hindi kayang maksalang ng dugo. Ang saang gubat ay tumutulong panatilihing malambot ang kidney tissue na tinitiya ang permeability ng filter. Ito ang paraan natin ng pagprotekta sa natitirang nephron capital natin sa edad na 50. Ipinapakita rin ngang pananaliksik na ang tanggubat ay tumutulong magbawas sa pagbuo ng pro-inflammatory substances tulad ng cytokines. Ito ay hindi lamang mabuti para sa bato kundi para rin sa buong vascular system ng katawan. Ang isang malinis at hindi namamagang vascular system ay tumutulong sa puso na magbomba ng dugo sa bato ng mas madali na nagpapababa ng presyon sa filtering organ. Upang masulit ang sikreto na ito, dapat gumamit kayo ng sariwa o tuyong saang gubat ngunit huwag itong pakuluan ng masyadong matagal. Ang mahahalagang langis at organic acids sa saang gubat ay madaling mawala. Dapat ninyo lang itong i-brew tulad ng saa o pakuluan ng bahagya at patayin agad ang apoy. Ang pagpapanatili ng anti-inflammatory compounds na ito ang unang hakbang upang ilabas ang inyong mga bato mula sa red alert status. Kapag humupa na ang pamamaga, kailangan buksan ang daloy ng pag-ihi upang mailabas ang labis na tubig at toxins na nagdadala sa atin sa ikalawang sikreto. Bahagi 2. Lakas diuretic at pagtanggal ng pamamaga. Sikreto 2. Pagbubukas ang daloy ang pag-ihi, pagtanggal ang pamamaga, at pagbawas ang pasanin sa bato. Ang ikalawang sikreto na tumutulong sa saang gubat na ibalik ang function ng bato ay ang natural nitong kakayahan bilang diuretic. Isa sa mga pinakamalinaw na senyales
na napapagod ang bato sa edad na midlife ay ang water retention. Napansin ba ninyo na namamaga ang inyong mapaa sa hapon o pagising sa umaga ay mabigat ang talukap ngang mata? Iyan ay kapag hindi na kayang ilabas ngang bato ang labis na likido at sodium salt. Ang pamamaga ay hindi lamang nagdudulot nigay discomfort kundi isa rin itong matinding presyon sa puso at sa maliliit na ugat sa bato. Ang tasaang gubat ay naglalaman ng nga espesyal na essential oils na tumutulong mag-stimulate sa bato na dagdagan ang pag-ihi ng banayad. Hindi tulad ng synthetic diuretics na madalas na paparamdam sa inyong ngang matinding pagkapagod dahil sa electrolyte imbalance, ang saang gubat ay napapataas ng pag-ihi sa pamamagitan ng pagpapabuti ng blood flow sa bato. Tumutulong ito sa pagbubukas ngang gabara sa renal tubules na nahuhugas ngang mga naipon na dumi at bakterya sa loob ngang mahabang panahon. Kapag malayang dumadaloy ang ihi, bumababa ang osmotic pressure sa glomeruli na nakpapagaan sa trabaho ng filter. Tingnan natin ang halimbawa ni Mang Berto, isang 60 taong gulang na lalaki na madalas na namamaga ang bukong-bukong at madalas na umihi sa gabi. Madalas na mabigat at matamli ang pakiramdam ni Mang Berto dahil sanay po na tubig at toxin sa kanyang katawan. Matapos niyang sundin ang sikreto ngang pag-inom ngang diluto na pinatuyong tsang gubat araw-araw, nakita niya ang malinaw na pagbabago sa kanyang katawan. Tumataas ang dami ngang ihi niya araw-araw, mas malinaw ang kulay ngang ihi, at lalo na malaki ang ibinabang pamamaga sa kanyang ngapa. Ang paglabas ng labis na tubig ay nakatulong na mapababa ang pagod ng puso ni Mang Berto, mas nagiging stable ang blood pressure niya, at parang nabunutan ng tini ang kanyang nga bato. Ang diuretic mechanism ngang taang gubat ay tumutulong din na may labas ang labis na sodium salt. Tulad ng alam ninyo, ang asin ay ang numero unong kaaway ngang bato. Ang pagkain ng malat ay nagdudulot ng water retention at nagpapasabog sa malilit na capillaries sa bato. Ang saang gubat ay tumutulong sa bato na may labas ang asin ng mas epektibo habang pinapanatili pa rin ang sapat na potassium na kailangan ng katawan. Ito ay isang kahangahangang balanse mula sa kalikasan. Kapag bumaba ang sodium, automatikong nawawala ang pamamaga at ang glomerular filtering membrane ay hindi nahahatakin sa ilalim ng presyon ng labis na likido. Bukod pa rito, ang mahusay na pagiging diuretic ay tumutulong sa inyong maiwasan ang kidney stones kapag ang ihi ay laging malinaw at dilute. Ang calcium o oxalate crystals ay hindi makakaroon ng pagkakataong makdikit-dikit upang bumuo ang bato. Ang isang batong malinis sa bato at dumi ay isang malusog na bato. Para sa inyong nasa edad 50, ang pagpapanatili ng malinis na excretory system sa tulong ng saang gubat ang paraan upang pahabain ang buhay ng inyong nga bato. Upang mapakinabangan ang sikreto na ito, dapat uminom kayo ng saang gubat sa buong araw sa halip na uminom ng malaking dami ng sabay-sabay. Ang patuloy na pag-inom ng likido kasama ang diuretic compounds ay tumutulong sa bato na magsagawa ng oras-oras na pangkalahatang paglilinis. Mararamdaman ninyo na mas magaan ang inyong katawan, mas madali ang paghinga, at wala ng pakiramdam ng paninikip. Gayunpaman, ang saang gubat ay mayroon pang nakatagong napakalakas na kakayahan sa pag-atake sa isa sa pinakamatigas na dumi na sumisira sa bato, ang uric acid. Bahagi 3. Pamamahala ng uric acid, ang panangga na nakpoprotekta sa kidney parenchyma mula sa pagkasira. Sikreto 3. Pamamahala ng uric acid. Ang panangga na nakpoprotekta sa kidney parenchyma mula sa pagkasira. Ang ikatlong sikreto ay isang kaligtasan para sa inyong nga naghihirap sa gout o may mataas na uric acid level sa dugo. Kailangan ninyong malaman na ang uric acid ay hindi lamang nagdudulot ng pananakit ng kasukasuan. Kapag lumampas sa limitasyon ang antas ng substance na ito sa dugo, ito ay magiging urate crystals na matutulis tulad ng maliliit na basak na salamin.
Ang mga basag na salamin na ito, kapag dumaan sa bato, ay sisirain ang mga kidney tubules na nagdudulot ng chronic interstitial nephritis at acute kidney failure sa chronic background. Ang tsangkubat ay nakalalaman ng mahalagang flavonoids tulad ng luteolin at apigenin. Ang mga substances na ito ay may kakayahang pigilan ang enzyme na xanthine oxidase, ang pangunahing enzyme na kasangkot sa proseso ng pagbuo ng uric acid sa atay. Sa madaling salita, tumutulong ang tanggubat na pigilan ang pagdamingang uric acid mula mismo sa pinagmulan. Kapag bumaba ang damingang uric acid sa dugo, hindi na gaanong haharapin ng bato ang matutulis na kristal. Ang kidney parenkima ay napapanatili at nawawala rin ang panganib ng uric acid stones. Gusto kong ikuwento sa inyo ang tungkol kay Tatay Pedro, isang 6'2", taong gulang na lalaki na may chronic gout at ang function ng kanyang bato ay nagsimula ng bumaba sa stage 2. Sa bawat acute gout attack, kailangan uminom ni Tatay Pedro ng maraming pain relievers, ngunit ang pain relievers ay nakalalason sa bato na lumilihang ang isang masakit na cycle. Matapos niyang malaman ang sikreto ngang pag-inom ng saanggubat powder na inihalo sa tubig araw-araw, napansin ni Tatay Pedro na malaki ang ibinaba ng dalas ng kanyang gout attacks. Mas mahalaga, ang kanyang uric acid level ay bumalik sa normal at ang function ng kanyang bato ay hindi na bumaba pa. Tinulungan ngang saanggubat si Tatay Pedro na linisin ang mga basa na salamin sa kanyang dugo na nagbigay ngang kapayapaan sa kanyang nga bato. Ang sikreto na ito ay napakahalaga para sa inyong nasa edad 50 na madalas dumadalo sa mga party o may ugaling kumain ng maraming animal protein. Ang pagkuha ng purina mula sa karne at isda ay liliha ng uric acid. Ang saanggubat ang magiging tahimik na tagalinis na tumutulong sa inyong balansehin ito. Ang bahagyang alkalizing effect ng saanggubat ay tumutulong din na bawasan ang acidity ng ihi, na lumiliha ng paborableng kondisyon para matunaw ang nga nakadepositong urate crystals na nagpapabili sa kanilang paglabas. Ang proteksyon na ito ay may pangmatagalang estratehiya. Kapag nakontrol ninyo ang uric acid, naalis ninyo ang isa sa mga pangunahing sanhingang renal interstitial fibrosis. Ang malusog na kidney parenkima ay tutulong sa inyong mapanatili ang stable na glomerular filtration rate, GFR, sa paglipas ng panahon. Mapapansin ninyo na hindi na gaanong upang ilapat ang sikreto na ito, dapat gamitin ninyo ang saanggubat ng regular araw-araw. Ipinapakita inehisang pag-aaral sa Japan na ang regular na pagkonsumo ineheta ang gubat ay may epektong magpababa uric acid na katulad ilang specialized western medicines and ngunit walang anumang side effects sa bato. Maaari ninyong gamitin ang sariwang dahon sa mga sabaw o uminom ng saanggubat. Kapag bumaba na ang acidity at toxin sa dugo, kailangan ng bato ng stable na vascular system para gumana ng pinakamahusay. Iyan ang ikaapat na sikreto. Bahagi 4. Pagpapatatak ng blood pressure at protection ng microvascular ng bato. Sikreto. DART. Pagpapatatag ng blood pressure. Pagprotekta sa microvascular system. Ng glomerulus. Ang ikaapat na sikreto na tumutulong sa saanggubat na ibalik ang function ng bato ay ang kakayahan nitong mag-regulate ng blood pressure at protektahan ang microcirculation. Mga kababayan, nating nasa edad 50, laging tandaan na ang bato at blood pressure ay magkasama. Ang high blood pressure ay sisira sa bato. At kapag mahina ang bato, maglalabas ito ng hormones na magpapataas pa ng blood pressure. Ang bato ay sa katunayan isang kumpol ngang ugat. Kung ang inyong blood pressure ay laging mataas, ito ay parang paggamit ng sobrang lakas na bomba sa maluma at mahinang tubong ng tubig na nagdudulot ng pakalagot at pagtagas.
Ang sanggubat ay naglalaman ng malaking halaga ng vitamin K at plant-based omega-3 na kilala rin bilang alpha-linolenic acid. Ang omega-3 ay tumutulong na bawasan ang lapot ng dugo na pumipigil sa pagbuo ng maliliit na blood clots sa microvessels ng bato. Tumutulong ang vitamin K na gawing mas nababaluktot ang pade ng nga ugat na pumipigil sa vascular calcification. Kapag malamo ang mauga at maayos ang daloy ng dugo, bababa ang presyon ng dugo sa glomerular filtering membrane na nagpoprotekta sa bato mula sa hyperfiltration, ang daan patungo sa end-stage renal failure. Tingnan natin ang kaso ni Ginang Elena, isang taong may diabetes na may runding high blood pressure. Madalas na nag-alala si Ginang Elena dahil ang kanyang mga bato ay pinipiga ng dalawang presyon. Madalas siyang nahihilo at pagod tuwing nagbabago ang kanyang blood pressure. Simula nang dadagan niya ng mainit na sanggubat at luya sa kanyang almusal araw-araw, napansin ni Ginang Elena na mas nagiging stable ang kanyang blood pressure. Tumutulong ang active compounds sa sanggubat na i-relax ang maliliit na ugat na nagbapagaan sa daloy ng dugo sa bato. Ang stable na blood pressure ay nakatulong na mabawasan ang pamamaga ng bato ni Ginang Elena at ang kanyang microalbuminuria level ay unti-unti ring bumalik sa normal. Ang sanggubat ay mayroon ding bahagyang sedative effect na tumutulong pakalmahin ang sympathetic nervous system. Alam ninyo, kapag tayo ay stressed, nag-constrict ang mga ugat na, nagpapababa sa dami ng dugo na nagpapalusog sa bato. Ang pag-inom ng isang tasangang mainit na saang gubat ay tumutulong sa inyong ma-relax, lumuwak ang nga ugat, at makakakuha ang bato ng sapat na oksigen at nutrients para makabawi. Ang isang payapang isip ay isang mahalagang gamot para sa mahinang bato. Bukod pa rito, ang saang gubat ay tumutulong din na makpababangang masamang cholesterol. Ang mataas na blood fat ay sanhi ng atherosclerosis sa ugat ng bato na nagiging sanhi ng kakulangan sa oksigen ng bato. Tumutulong ang tasaang gubat na panatilihing malinis ang daloy ng dugo na tinitiyak na gumagana ng pinakamahusay ang sistema ng pagtutubi ng bato. Kapag maluso ang nga ugat, mahusay na mapapangalagaan ang filtering membrane na tumutulong sa inyong mapanatili ang tibay ng kakayahan nitong maksala ng dugo. Ang sikreto upang mapanatili ang stable na blood pressure sa tulong ng sanggubat ay ang regular na paggamit nito at hindi masyadong concentrated. Dapat ituring ninyo ang saanggubat bilang isang pang-araw-araw na herbal supplement. Kapag nakontrol ninyo ang inyong blood pressure, nasa inyo na ang 50% ng pagkakataon na may balik ang function ng bato. Gayunpaman, ang sanggubat ay isang malakas na gamot at upang makamit ang pinakamataas na epekto sa pagbawi ng walang side effects, kailangan ninyong maunawaan ang tamang proseso ng paggamit at ang mahahalagang paalala sa huling bahagi na ito. Bahagi 5. Tamang paraan ng paghahanda at prosesong paggamit para sa mga nasa edad 50. Kahit na ang saanggubat ay isang kahangahangang regalo, upang epektibong may balik ang function ng bato, kailangan ninyong maunawaan ang tamang paraan ng paghahanda at ang ligtas na dosis. Sa edad na 50, mas sensitibo ang inyong katawan, at kung mali ang paggamit ng sanggubat ay maring makdulot na adverse effects tulad ng labis na pagpapawis. Ang sikreto dito ay moderation, delicacy, at kalinisan. Ang unang paalala ay tungkol sa temperatura. Ang saanggubat ay naglalaman maraming volatile essential oils tulad ng peridaldehyde. Ito ang kaluluwa na tumutulong sa anti-inflammatory at diuretic properties nito. Lubos na ipinapayo na huwa ninyong pakuluan ang saanggubat ng matagal at masyadong malakas tulad ng paggawa ng Chinese herbal medicine. Ang pinakamahusay na paraan ay pakuluan ang tubig, ilagay ang sariwa o tuyong dahon ng saanggubat. Takpan ng mahigpit, pakuluan pa ng 2 minuto, at patayin agad ang apoy. Hayaang lumamig ang tasa sa nakasarang lalayan bago inumin. Ang pagpapanatili ng mga essential oils, ang susi upang magising ang function ng bato. Tungkol sa dosis.
Ang ginintuang dosis para sa magustong alagaan ang kanilang bato ay mula 10 hanggang 20 gramong kuyong dahon araw-araw o 30 hanggang 50 gramong sariwang dahon. Huwag ninyong isipin na mas marami, mas maganda. Ang sanggubat ay may warming properties. Kung sobra ang paggamit, ito ay magdudulot ng init sa katawan, magpapatuyo ng bodily fluids, at magdudulot ng constipation, isang bagay na lubhang hindi maganda para sa mga may kidney failure. Gamitin ang saanggubat bilang isang regular na sustansya. Ang standard na proseso na aking inirekomenda sa inyo ay uminom ng isang basong mainit na saanggubat tuwing umaga pagkatapos kumain at gamitin ang sariwang dahon bilang pampalasa sa tanghalian at hapunan. Tingnan natin ang proseso ni Aling Nena na matagumpay na napababa ang kanyang creatinine. Araw-araw, hinuhugasan ni Aling Nena ang saanggubat, hinihiwa ng maliliit, at inilalagay sa sabaw o sinasaboy sa lugaw. Hindi lang siya uminom ng tubig kundi kinakain din niya ang dahon para mapakinabangan ang abundant fiber. Ang fiber mula sa saanggubat ay tumutulong sa kanyang maging regular ang pagdumi, kaya tumutulong ito sa paglabas ng urea toxin sa pamamagitan ng dumi na nagpapababa ng pasanin sa excretory system. Ang pagiging masinop sa pang-araw-araw na paggamit ang dahilan kung bakit mabilis siyang nakabawi. Ang susunod na mahalagang paalala ay huwag gamitin ang tasaanggubat ng tuloy-tuloy ng mahigit 3 linggo. Ang tanggubat ay isang uri ngamot na nagpapagalaw ng enerhiya. Kung gagamitin ng masyadong matagal ng walang pahinga, ito ay mag-aaksaya ng enerhiya ng katawan. Dapat gamitin ninyo ito ng 2 linggo, pagkatapos ay magpahinga ng 1 linggo upang makaroon ng oras ang katawan na muling magbalanse. Lalo na ang mamay mataas na lagnat, nagdurugo, o buntis ay dapat maging lubhang maingat sa paggamit ng mataas na dosis ng taanggubat para sa mga may end-stage kidney failure, stage 5, na kailangang limitahan ang pag-inom ng likido. Kailangan ninyong kalkulahin ang dami na saanggubat na iinumin ninyo sa kabuuang pinahihintulutang likido sa araw upang maiwasan ang cardiovascular overload. Panghuli, pumili ng malinis na pinakmulan ang saanggubat. Napakadaling itanim ngang saanggubat ngunit madali rin itong kapitan ng dumi at parasites. Hugasan ninyo ito sa ilalim ng malakas na agos ng tubig, ibaba sa tubig na may asin ng hindi bababa sa 15 minuto bago gamitin. Ang isang malinis at siyentipikong proseso ang pundasyon para mapakinabangan ng husto ang kapangyarihan ng saanggubat sa pagbawi. Kapag nirespeto ninyo ang saanggubat bilang isang gamot, ibabalik nito sa inyo ang malinis at malusog na mga bato. Konklusiyong, mahal kong mataga-subaybay, ang paglalakbay sa 4 na sikreto sa paggamit ng taanggubat upang maibali ang function ng bato ay nakatulong sa atin na maunawaan ang isang katotohanan. Ang pag-asa ay laging nasa nga lilang dahon sa inyong kusina. Ang saanggubat ay hindi lamang isang simpleng pampalasa. Ito ay simbolong tibay, katatagan, at kapangyarihan ng papapagaling na inihandog ngang inang kalikasan upang alagaan ang excretory system sa pagtuntong sa edad midlife mula sa kakayahang sukpuin ang chronic inflammation. Buksan ang daloy ng pag-ihi at tanggalin ang pamamaga. Pamahalaan ang uric acid hanggang sa pagprotekta sa mga ugat ng glomerulus. Umaasa akong tatandaan ninyo ang isang mahalagang punto. Hindi kailangan ng inyong mabato ng mamahaling himala o malalayong lihim na gamot. Kailangan nila ng pag-unawa, tiyaga, at ang pinakamahalagang sustansya mula sa kalikasan na iniinom ng tama. Ang maliliit na dahon ng saanggubat na hawa ninyo ngayon ay isang living medicine na may dalang buhay mula sa lupa at langit upang pakalmahin ang pinsala sa loop ng glomeruli. Huwag hayaang sirain ng maatuyong numero nga laboratory test ang inyong loop.
Ituring ito bilang paalala upang bumalik kayo sa pag-alaga sa inyong katawan ng may pagkaalerto at higit na pagmamahal. Magsimula ka bukas. Pumili na pinakasariwa at pinakamasarap na dahon at sangkubat. Magtimpla na isang tasa ng mainit na sangkubat. Langhapan ang malinis na amoy na essential oil at dahan-dahang inumin ang bawat pakihop. Damhin ang mahiwagang lilang enerhiya na pumapasok sa inyong katawan na huhugas ng toxins, sumusukpo sa pamamaga at gumijising sa buhay sa loop ng inyong mga bato. Ang inyong tiyaga, ngayon ang pundasyon para sa kapayapaan at kalusugan bukas. Ang paglalakbay upang may bali ang function ng bato ay isang matibay na paglalakbay. Walang shortcut ngunit laging may kahangahangang kasama mula sa kalikasan na nabibigay gabay. Hayaan ang saang gubat na protektahan kayo mula sa mabagyong ang sakit. Naniniwala ako na sa pag-unawa at determinasyon, lubos ninyong makokontrol ang inyong kapalaran sa kalusugan. Ang maluso nam nga bato ang ugat ng mahaba at masayang buhay. Pagtatapos, kung ninyo na mahalaga ang mga pagbabahaging ito tungkol sa saang gubat, huwag kalimutang ibahagi ang kaalaman na ito sa inyong mga mahal sa buhay sa aming channel na ang inyong pagbabahagi ang paraan upang sama-sama nating buuin ang isang malusog at masayang komunidad. Muli, paalam at makita-kita tayo sa susunod na mga pagbabahagi tungkol sa natural na kalusugan. Salamat po!